Hello guys, good afternoon. What's up today at the Urban Plant Grower with you. At nandito tayo sa rooftop container garden. At kung mapapansin niyo po, ay wala nang laman tong ating lalagyan ng lemongrass or tanglad para sa kitchen natin. So, yung mga rooted na lemongrass or tanglad ay nai-replanta natin. So, ngayon ay lalagyan po ulit natin ng mga set of 10 or 7 or 8 para may magamit tayo sa kusina. At lagi tayong may reserba para magamit natin sa pagluluto. At ito po yung aking mga halamanan ng lemongrass at marami sila. At tamang-tama na at pwede na tayong mag-harvest at ilagay natin dito for preservation. So samahan nyo po ako for few minutes at nandito yung ating pangkuha ng lemongrass ng mga puno at mayroon din tayong cutter. Okay? Let's go! Guys, nakakuha na tayo. Ito, mga ilang piraso din ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yung ating nakuha. Medyo mahirap tanggalin kasi nakadikit sa puno at matigas. Kaya kung babae ang kukuha, medyo mahirapan. At mabuti na lang at kumukuha na ako ito para hindi na mahirapan si Mrs. magkuha kung sakali kailangan niya. Ready na. Ang kailangan na lang natin ay linisin yung mga puno at putulan ng dulo yung dahon. So para yung dahon ay may tabi natin. Okay? So ang ugat po natin ay hindi natin gagalawin para magtuloy-tuloy na tumubo. Nilinisin natin yung kanyang mga puno pa isa-isa. Okay? Yun. Patatlo na tayo. Madali lang naman linisin to. Kaso, yun, minsan makate. Kasi yung, dahil nga pamilya ng damo, makati yung kanyang dahon. Dahil may medyo matalim. Yan. Yun, dali lang tanggalin yung kanya mga old na leaves para maging malinis yung ating ipipreserve. Yan. Yun, nalilinis na natin.
Kung may doble man yung puno, hayaan lang natin, mabubuhay naman yan eh. So hindi masasayang at patutubuin din lang natin sa tubig habang nasa preservation period siya. Ayan na, okay na. So ganito na, ayos na, malinis na. So eto, kasama yung ugat, tatanggalin natin yan. Yan. Actually, itong mga ugat na may ugat na itong puno mahaba, pwede pang tumubo ito eh. Pero hindi natin titirahan po natin ng maliit na katulad dito para mayroon siyang puno na tutubo. Hindi natin pupungusin dito sa medium puno talaga. Yan, lagay natin doon. Ito, putulan natin. Yung sobrang haba. Yan, okay na to. Okay na itong dalawa. So, sobrang haba niya. Isa pa. Yun, pwede na. Malinis na siya. So ngayon puputulan natin ng dahon para hindi sobrang mahaba. Okay, pantay-pantayin natin. Ganito po ang pag-harvest ng tanlad. At wag po nating pupungusin yung pinakapuno niya para mag-ugat siya. At tapos, dahil di naman natin gagamitin itong sobrang haba ng dahon, puputulan natin dito para meron pa rin siyang dahon. Yun. Ito na, puputulan ko na. Oh. So ito na po ang resulta, naputulan na siya, maayos na at malinis na yun. Huhugasan na lang natin to at ibabalik natin dun sa container. Yan, hugasan natin ay ibabalik natin dito sa container kasi may kasama pang mga lupa-lupa dito sa kanyang puno. So yan, another cycle ng ating preserve na tanlad sa kusina. Yan. Napansin nyo, may tubig pa rin siya dyan na nakababad siya. So after 2 weeks, yan ay pag hindi nagamit, depende sa gamit, nabawasan ng 1, 2, 3, 4 hanggang 5. Yung matitira, may ugat na kaagad yung mga puno at ready for replanting na ulit. At ibabalik natin ulit sa pagtatanim. So wala po tayong katapusan ng pagtatanim ng tanlad. At buong tuloy-tuloy habang may nabubuhay nag-uugat, tatanim natin at mayroon namang tumatanda na gumugulang ay napapag-anihan natin. So yan po ang isang technique ng pag-harvest at pag-preserve ng lemongrass or tanglad para sa ating kusina. So guys, thank you for watching. Thank you for being with me for a few minutes. Salamat sa mga pagnunood nyo sa aking videos. Bye-bye!